Probensyudad kung tawagin ng mga taga-Taguig ang kanilang lungsod. Baka sa paligid ang pagiging payak ng pamumuhay. Sa kabilaya ng papausbong na komersyalismo na batid sa mga gusali sa sentro. Gayunpaman, hindi sila salat sa kultura. Imbes na sa mga mamahaling restaurant kumain, patok pa rin dito ang pinagmamalaki nilang kakanin, ang inutak. Gawa sa kaning malagkit at gata, nagpipiesta ang tamis at lasa. At kung pista na lang din naman ang pag-uusapan, ang Taguig may sariling regata. Para sa ampanga namang napapalibutan sila ng 7 ilog, kabilang na ang Taguig River at Napindan Channel na karugtong ng Laguna Lake. Bilang pagpupugay at pasasalamat sa kanilang patron na si Santa Ana, taon-taon nagtitipon ang mga bangkero ng Taguig para ipagdiwang ang kanilang yamang tubig. Pero hindi rin lingid sa ating kaalaman na ang yamang ito ang siya rin nilang kalbaryo tuwing umuulan. Ang madalas na salarin ang sandamakmak na water hyacinth na bumabara sa lagusan ng tubig. Dito sa Barangay Wawa, nakaisip ang ilang residente kung paano mapapakinabangan ang mga water hyacinth. Kaya niyang mapuno yung yung mga 5 kilometers to 6 kilometers. Saka hindi mo talaga mawawala, maalis. Pag nagdikit kasi yung dalawang water lily, nagkakaroon ng rhizomes, nagbubunga siya ng bulaklak. Yung bulaklak, nagaano ng mga buto. Ang isang halaman, kaya niyang mag-produce ng 5,000 buto. Pag bumagsak yun sa tubig, tutubo yun. In a matter of 6 days. Araw-araw, nakakalikha sila ng halos 10 basket mula sa mga pinatuyo at kinulayang water hyacinth. Si Mang Ernie ang master weaver ng mga water hyacinth. Mula na lumuwas sa Maynila para makapagsapalaran, ito na raw ang kanyang naging hanap buhay. Malaking tulong din sa mga lalo na sa mga taga dito sa barangay, mga walang trabaho. Sa Barangay Santa Ana naman, matatagpuan ang maliit na paggawaan ng uling mula sa water hyacinth. Ang tawag dito, briquette. At ang mga namamahala, pawang mga may kapansanan, mga orthopedic persons with disabilities. Pag nakakita po sila na tayo na may kapansanan, ang una pong iniisip natin is charity. Di ba po, ilimusan. Ang Pondong Pinoy po yung nagbigay sa amin ng pagkakataon na tinuruan ho kami kung paano maghanap buhay. Binigyan po nila kami ng lambat kung paano matutong mangisda. Nagsisimula ang trabaho sa pagkuha ng mga water hyacinth. Kahit tirik ang araw, hindi ito iniinda ni John Patrick at ng kanyang kapatid na si Dennis. Mas malinis daw ang usok nito at maraming maisasalbang puno na karaniwan ding ginagawang uling. Mas mabilis din daw itong umusok at mas tumatagal kaysa sa nakasanayang uling. Bago po magtapos ang mass, nagsasalita po sila para ma-introduce yung namin. Tapos may bumibili? Opo. Masarap po kasi yung pakiramdam pag nababati ka ng tao, ang ganda ng ginagawa niyo sa Kaya po pag tuwing uwi ako, ayun, lagi pong nakataas ang noo ko na mabuti ang ginagawa ko. Madali na hayaan na lang ang problema. Kapansanan man yan tulad ng kina Mario at John Patrick o ang hamon ng kalikasan sa tuwing uulan at babaha. Pero pwede ring sumubok, subukang lampasan ang kahinaan. Dahil kung minsan, ang mismong suliranin ang siya ring solusyon sa problema. Susan Enriquez, GMA News.